Si Yahweh ay marapat na papurihan. Higit sa sino mang Diyos, siya ay dapat igalang. Ang Diyos ng sanlibutan ay pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Siya ay puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian. Ang lakas niya at kagandahan ay sa templo mamamasdan. O si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at kanyang kaluwalhatian. 8. Ang pagpuri ay iukoy sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa sanlibutan. Si Yahweh ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin. Sanlibutan ay matatag na kahit ito ay ugait. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo ng nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Si Yahweh ay darating na upang lahat ay hatulan at kanyang paghaharian ang sakdal na katarungan. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, magandang umaga sa lahat. Tayo po'y tumayo at maraming po tayo. Ama, Panginoong Diyos, narito kami sa umagang Panginoon upang kayo ay aming sambahin, purihin. At kami po, Panginoon, ay sa umagang ito, narito upang kayo ay bigyang kalugod-lugod, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Pare God, kami ay iyong gabayan, Panginoon, sa aming pagsamba, sa umagang ito, Panginoon, sa aming pag-awitan, sa aming pagkinig ng iyong mga salita, O Lord. Ama, nawa, Panginoon, ay dala-dala namin, Panginoon, sa umagang ito, ang iyong mga salita, Panginoon, at may pamahagi namin, Panginoon, ay pamuhay namin, O Lord, sa aming mga kasama sa bahay, sa aming mga kapitbahay, sa aming kapaligiran, Panginoon. Thank you, Lord, sa iyong gabay, Panginoon, at ihanda mo aming mga puso, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Ama, maraming salamat po, God, sa magandang araw na itinagkaloob niyo sa aming Panginoon. Maraming salamat, Ama. At lahat po kami, Panginoon, ay yung gabayan, bigyan niyo po kami ng katalinuhan na maintindihan namin lahat, Panginoon, ang iyong ibabahagi sa umagang ito, Panginoon. Purihin ka, Ama, purihin ka, O Diyos. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pwede na po tayo po at tayo po ay magpapatutuunan at magbibigay ng kapurihan sa kabutihan, katapatan, kalakasan, mga himala ng Diyos sa ating buhay. O kaya, ng memory verse. May memory verse. So, habang nag-iisip pa kayo ng sasabihin nyo ay at ang ating meditation ngayon ay sa awit ay sa pahayag. Pero panoorin natin yung Bible Project in Tagalog, yung kalahati nun. Halos nandoon na yung pinaka-summary at saka yung pinaka-message nun. Kaya maganda rin na mapanood din. Okay? So, nag-iisip pa kayo namin yung ano. Kaya lang, wala pa lang ating projection. Paano di ba maiintindihan yan? Betting, ay, mapaglaro mo kanina. Baka malalong lalong masira. Projector kasi dapat, iba kasi yung command eh. Nung, ano, hindi katulad ng luma akong laptop. Madali lang siyang, yan. Tapos ito, high-tech to. May sarili siyang connection sa internet. Kaya kailangan may settings.
Kaya, hindi ko pa na-memorize. Dapat pa sinulat-sulat ko nung aking Anyway, napupuri tayo sa Panginoon. At this is the last Communion Sunday. No? Kasi nasusunod ang Communion Sunday natin ay January na. At ang ating pinaka-fellowship o Communion Sunday din ng Christmas ay sa 21. Okay, so it's the third Sunday po. And yung fourth Sunday, it is our church break. Pahinga po ako. Church break. At pwede naman tayong magsarili ng ating worship ng morning, early morning, 5 o'clock in the morning, katulad ni Jesus, at tayo ay share. Okay? So, medyo halos wala rin tayong ka-Zoom. Si ano nag-entertain tayo sa atin, si Jen. Tignan mo nga, ganita ko ba ito? Tignan mo kasi ng ating ka-Zoom. Alis ka? Saan ba ito? So, ang ating ay sa pahayag. Sino? Ay, isa lang. Isa lang yan. Dalawang gadget. Anyway, thank you. So, punta natin sa pahayag. Hindi naman natin to talaga masusing pinag-aaralan, no? Pero kahit pa paano, magkaroon tayo ng overview. At saka kung ano talaga yung tinuturo dito. At ito ay bagamat hindi sa literal kasi madami siyang symbolism, no? May mga symbol na kapahayagan nito. So, doon tayo sa pahayag 8 muna. Nang alisin ng kordero ang ikapitong selyo, naghari sa langit ang katahimikan sa loob ng halos kalahating oras. Pagkatapos nito'y nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trumpeta ang bawat isa sa kanila. Dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo naman sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono, kalakip ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel ay unti-unting tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, kalakip ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. So, dito merong konsepto na yung mga dalangin natin, hindi ini-ignore ng Lord pag hindi niya tinugon. O hindi niya sinasantabi o tatapon na lang o ano. Iniipon pala niya yan. No, yun ang image nun. At ito ay bahagi. Yan. Bahagi ng seremonyas din sa kalangitan. Ngayong ating mga dalangin. No? Pagkatapos, ang anghel ay kumuha ng mga baga mula sa dambana, inilagay sa sunugan ng insenso at inihagi sa lupa at biglang kumulog, nagkaingay, kumidlat at lumindol. So nakita natin na tapos na yung binuksan yung ikapitong selyo, no? Tatak. Yung 6 ay natapos at nakita natin yung mga imahe doon. At yung ikapitong ay ano yung 7 trompeta. Binuksan ay pinatulog na unti-unti. Isa-isa ang 7 trompeta. At tumanda ang 7 anghel upang hipa ng kanilang trompeta. Hinipa ng unang anghel ang kanyang trompeta at tumulan ng yelo at apoy na may kahalong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Hinipa ng kanilang anghel ang kanyang trompeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Namatay ang ikatlong bahagi
ng mga nilalang na naroon at nawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. Hinipa ng ikatlong anghel ang kanyang trompeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na liliyab na parang sulo at bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang bituin ay tinatawag na kapaitan. Pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Inipan ng ikaapat na anghel ang kanyang trompeta at napinsala ang ikatlong bahagi ng araw ng buwan at ng mga bituin. Kaya nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at walang tumanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agila lumilipad sa kalawakan at narinig ko itong sumisigaw, kalagim-lagim, talagang kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa. Pagtunog ng mga trompeta, ihipan ng tatupang anghel. So lumalabas na yung apat na anghel, nung inano na yun, medyo may konting break. Yung tatlo, sabi doon, mas kalagim-lagim. So mas intense. Yung pitong, yung sabihin natin na pitong selyo, pitong trompeta at pitong mangkok. Doon sa akin yung pagkakaaral na yun, yung palang pito na yun, parang parallel. Isa lang pala ang sinasabi nun. Parang nakaparallel siya. Ganyan. Tapos tinitignan yung pangyayari na yan, ang sinabi diyan sa pito-pito na yan, na sa iba-ibang perspektibo. At sa iba-ibang kumuha ng reference sa Old Testament. Yan. So, mali yung una kong naisip na maaaring sunod-sunod sila ng pangyayari. Yung pala, maaaring sila ay iisang pangyayari. Yung pito-pito-pito na yon ay parang oo, so isang pangyayari lang yon na pitong pangyayari doon sa tatlong klase na perspektibo. Ayan. Pero minsan kasi pag tinitingnan mo yon yung trompeta, mas matindi. At yung mangkok, mas matindi pa. Di ba? So yung parang picture nun, kunyari, pinicture mo ng gray, tapos pinicture mo na itim, tapos pinicture mo na itim. Ganun talaga yung pagka-picture doon. Parang mas lumalala yung pangyayari sa mundo. Anyway, dun sa ilang presentation ng Bible Project na yun, ay sana na maano natin pero ma-share. Hindi pa rin nagbabago yung ating yung ating walang ayaw din gumana kasi yung remote para sa source. Dapat kasi gumagana yung remote para sa source. Anyway, so yan yung ating summary. Tingnan natin yung ating summary. Tingnan ko lang sa ating substandard na 5. So dito, yung ang tawag dito ay judgment series interrelated. So talagang magkaka-relate sila. Magkakadugtong para mag-anak, parang kumbaga iisa ang timpla. So yung sa selyo ay Antichrist, no? War, famine, death. Tapos martyrs' prayers and great earthquakes. Tapos nagkaroon ng silence, tapos pagkatapos ay announcement ng trompeta, yun ikapito. So yung pitong, o yung sabihin na natin na pitong trompeta, nakapaloob doon sa ikapitong selyo. So yan. Baga sa nagbukas ka ng kahon, pag gano'n mo, kahon pa rin. Tapos sa pangatlong bukas ng kahon pa rin. Parang gano'n image siya na siguro mas pinaliwanag o kaya mas pinaano yung picture niya. No? Hindi ko pa ito masyadong naliliwanagan pero interrelated daw sila doon. So, hindi sila ganyan-ganyan, kundi ganun-ganon sila. Susun-susun, patong-patong. So yung, kung titignan natin yung first 7 trumpets, sa 7 trumpets,
Yung one naman doon ay yung a third of vegetation burned kasi di ba may bumagsak na ano, na malaking parang buntok na umaapoy. Tapos sinaktan niya yung dagat. So, ay yung lupa. So, nasunog ang mga tanim. Yan. Tapos nung may bumagsak na naman, yun naman dagat, karagatan, ang pinapait o yung pinarusahan. Yun. Ginudge niya yung karagatan. Tapos yung pangatlo, yung fresh water, pumait. Ako, ano kaya mangyayari sa atin kapag kamapait na lahat ng ating inumin? Buko na lang. Tapos, mainit na. Hindi, hindi siya ayaw niyang ikagat kay Bas, hindi siya nag-automatic. Tapos yung mga sumunod na trompeta nung tumunog, lahat ng mga ano dyan, buwan, araw, mga bituin ay dumilim at diliman. So hindi lang to basta pangkaraniwang ang tawag yan, eclipse. No? Kasi lahat. Eh, uso pa naman ngayon solar. O di dilim din yung solar. Yan. Tapos yung panglima, increase in demonic activity. Yun ang matindi dito, mahirap pang laban. No? Increase in demonic activity. Ngayon pa nga lang, matindi na, no? Yung mga karumal-dumal na hindi natin maiisip na nangyayari, ay nangyayari. Parang pangkaraniwan na lang pumatay ngayon. Pangkaraniwan na lang mang-rape ngayon. Pangkaraniwan na lang ang mag, ah, mag, ah, magrebelde ngayon at lumaban sa mga authority at sa magulang, pangkaraniwan na lang ngayon yan. No? Yun sinasabi talaga ano. Pero sabi dito, pagka na-increase yung demonic activity, yung pang-anim, may kamatayan. A third of mankind, mamamatay o mapapatay. Hindi natin alam pa paano mangyayari. Tapos yung sumunod ay yung 7 bowls, yung mangkok. Pagbuhos ng unang mangkok, merong mga bukol-bukol. Magkaroon ng parang ketong source, malignant source. Magkaroon ng putok-putok na parang piksa na putok-putok. Tapos yung dagat, siguro dahil madaming namatay, parang blood na daw. Sabi nito, sea turned to blood. Yan. Yan is sa chapter 15 na yan, 15 to 16. No? Kasi yung meron na namang break doon eh, sa pangitain niya may break between 10, 11, 12, 13, 14. Yan, merong break. So, pangatlong bowl ng galit ng Diyos. Yung dati mapait lang, yung fresh water ngayon, blood na rin. Yung sa dagat, blood na rin ang kulay, o masangsang na dugo na rin. Yung fresh water, masangsang na dugo na rin. Kasi ito pala, yung pattern nito, yung pattern ng plague sa, Egypt. Ito. Tapos itong pattern dito sa trumpet, yung pattern natin na nakita sa Sigaraya. At nandun din yung apat na kabayo dito sa trumpet. Kaya susun siya. Susun. Hindi yung hindi siya dugtong, kundi susun. Para bang mas naliliwanagan mo pag binuksan mo pa yung isang gano'n. Yari, ito yung, ibabaw, pag ginano mo, merong ibang kaliwanagan, tapos pag ginano mo, mas merong ibang kaliwanagan din. Pero although, iba-iba yung picture niya sa atin na binibigay. No? Iba-ibang picture. Kasi dito, kabayo lang talaga sa mga seal. Eh, dito naman, talagang yung mga bumabagsak na mga kung ano na sa dagat. Tapos ito naman, yung talaga nangyayari dito sa mundo. Pagkatapos ng fresh water turned to blood, yung men, scorched with fire. Naku, sobrang tindi ng init. Natuyo na yung tao sa
apoy. Yan, praise the Lord. So, tapos, darkness over the kingdom of the beast. Alam mo ba yung kingdom ng beast? Sino yung beast? Yung beast dito, yun yung Antichrist. So, marahil talaga. Talagang ito ay mangyayari sa 7 taon na Great Tribulation. So, considering na gano'n, wala na tayo doon. Nandun na tayo sa langit kasi na-rapture na tayo. Hindi na natin naranasin yung grabe. Ito yung matinding scorch daw ng with fire. Ibig sabihin, matutuyo yung mga skin ng tao dahil sa init or sa apoy. Baka lumalapit na yung araw sa atin. Naalala niyo yung dahil mo sa time na lumalapit yung mundo sa amin, tapos gawa yung naalala niyo yung kahapon, ay isang araw ba o kahapon na balita, ang daming eroplano ang ginarahe. Sabi daw, yung kailangan i-update yung program ng eroplano dahil naapektuhan ng init ng araw. O, biro mo yan. Kaya ang daming flight. Ngayon, mag-update daw, pinakamababa yung 1 month. Di 1 month nakatenga yung mga naka-schedule natin nabutan. Yun, kita niyo yung senaryo, mga ganong klaseng senaryo. Mas matindi pa doon kapag sa Great Tribulation. No? Yun, eroplano lang yung naapektuhan ng program ng eroplano. Kung nagkataon pala na hindi na-detektor, pinalipad yung mga eroplano niya. Baka nagwardi-wardi kung saan sa pumunta ng eroplano. Ikot-ikot hanggang sa bumangga. Mga ganon. Hindi natin alam. Hindi tayong piloto eh. Meron akong nakilala dun sa aming ADR. Yung anak niya, kasama niya, 24 years old. Tangkad. 5, 6, ano pa ata, sabi niya, magaling siya, mga pwede. Anong trabaho? 24 years old. Piloto. Wow. Babae. Pilot po siya. Opo. Licensed pilot. At ang pinabalitan lang naman muna niya ngayon ay yung mga maliliit na aeroplano, yung mga Airbus, yung pang-local. At saka hindi pang commercial talaga. Parang mayroong isang company na Airbus. May training talaga. Nag-drive na talaga siya ng aeroplano. Piloto na talaga. Palipad talaga. Kaya sabi ko, wow, imagine natin yun. Ano kung nagkataon siguro yung aeroplano na yan ay hindi na-detect ng mga Europe pa naman yan, European, European na so ang pagkatapos ng darkness over the kingdom of the beast, invasion from the east. Ayan, meron na namang invasion. At saka great earthquake and widespread destruction. Yun yung pang-7 na mangkok. Greatest. Kung merong great earthquake, merong greatest earthquake and widespread destruction. So, mag-imagine mo, grabe ang chaos. Pero, sa physical yon, doon ko na-realize na pakikipagbaka pala natin, spiritual pa rin. Tapos yung pagbabalik ni Jesus, yung final battle, hindi pa rin pala talaga, hindi rin talaga physical battle, spiritual battle pa rin. Kaya yun siya, ang pang-ano niya, sa salita niya, ay gospel pa rin, salita ng Diyos, na lumalabas sa bibig ni Cristo. So, nakita natin to na huwag tayong makaisip na baka yung ating pakikipaggera ay physical. Hindi pa rin pala. At talaga palang pakikipaggera ng Panginoong Hesus sa mga ang tao na hindi na nampalataya sa Kanya ay salita ng Diyos pa rin. Ngayon, tatanggapin o hindi tatanggapin, wala na tayo doon. Ang mahalaga sa ating pagbabalik sa final battle ay salita ng Diyos pa rin ang ipapangaral natin sa tao. Pero sa kabila daw ng mga plagues, sa kabila ng mga distraction, sa kabila ng mga nangyayari sa mundo, ang sabi doon, meron sinabi sa verse na 7, tingnan natin sa 7, ha?
9:20 ba to? Sa 19? 19 hanggang 20. Sabi dito, for their power is in their mouth, diba? And in their tails, for their tails are like serpents, having heads, and with them they do harm. But the rest of mankind who were not killed, di ba pagkatapos ng matinding kamatayan, mga kamatayan, may mga buhay pa rin, no? May buhay pa rin. Sabi dito, but the rest of mankind who were not killed by these plagues did not repent. Sakit. Masakit, ano? Masakit talaga. So, hindi pa rin nagsisi. Para daw yun ang picture nung sa Egypt na kahit na anong sumpa ng Diyos at pahirap ng Diyos o yung ano ba yung Tagalog sa plagues? Yung mga yung mga sumpa and mga plagues, yung mga tawag dyan. Kung ano ang pangyayari na mga ano sa pangyayari ngayon, sakit, mga pestilence, mga ganyan, book, saka yung mga hayop, ano, diba? Daming palaka. Pinuno lahat ng ano, ng palaka. Tapos, yung mga field nila, pinuno ng locust, mga ganon. Tapos, inulanan pa sila ng mga batong may apoy. Pinakahuli. Tapos, yung pinakahuli talaga, yung pinatay lahat ng panganay, yun ang pinakamasakit. Dati, hayop lang yung sinasaktan, mga tanim. Hayop. Eh, tao na. Tao na yung sinaktan. Panganay pa. Evertires panganay. Swerte naman ang bunso, tsaka pangalawa. Alay. Ang panganay ay alay. So, pero sa kabila noon, sabi dito, did not repent, but the rest of mankind who were not killed by these plagues did not repent of the works of their hands, that they should not worship demons and idols of gold, silver, brass, stone, and wood, which can neither see, nor hear, nor walk. Idolatry pa rin ang kalaban pala. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagsamba sa mga makakapangyarihan, pagsamba sa mga bansa ng mga moderno, at pagsamba sa mga material na bagay, pati pera. Pagsamba pa din. Sabi dito, which can they neither see, nor hear, nor walk. Yan ang description sa mga idols eh. Which neither hindi nakakakita, hindi nakakatinig, at hindi nakakalakad. Pero yun pa din yung sa sinasamba, di ba? Tapos pag lumuha, yun na yung himala. And 21, and they did not repent of their murders, or their sorceries, or their sexual immorality, or their thefts. Ang umupit, pagnanakaw, pakikiapi, at pagpatay, at pag-involve sa mga sorcery, mangkukulang. May mangkukulang pa po ba ngayon? No, nung nagkanta kami ng ADR, yung partner ko, nag-antike. Nag-antike ba siya? Tapos, sabi niya, nag-aaway sila, nagsisigawan. Sabi niya, ay, pag ganyan po sa amin, kinukulang na yan. Pwede ba? Ay, binabarang na yan. Sabi niya, pwede mo bang ibarang itong mga ito? para tumigil na mag-away. Nagtawanan na lang sila. Hanggang sa nagkabati-bati na sila. Ayan. Barangin mo nga yung mga yan. So, yun yung picture ng ating sa si Mama. Where is Mama? Where is Mommy? Where is Daddy? Si Daddy. Nasa tawa si Daddy.
Kasi hindi natin ma-connect itong ano para mapanood natin sana yung yung ah pahayag. So, galing ko natatandaan mo ba yung mapalabas natin dito yung diyan? Hindi ko ma-project yung sa projector i-adjust mo. Yan sa, para mapanood natin. Yun naman. Yan. So, yung summary ng kalahati na ng pahayag. Yun ay pumapatak na hanggang 16:21. Chapter 16:21. Yung 7 bowls. Grabe, no? Papait. Nandiyan pumait yung ito daw mga prayers likely ay petition na sa Diyos para i-judge yung evil kasi nga sobrang evil na. So hindi na petition para mag-repent. Ang petition ng mga tao dito ay i-judge na yung evil. Pero ito isa yung petition ito ng mga namatay na nung sa kanilang pananampalataya. Diyan during their tribulation. Great tribulation. May mga namatay na hindi nagpatatak, di ba? Tapos sila yung mga dumadami doon sa harapan ng Panginoon. At pagkatapos ay nananalangin na sila, Lord, kailan mo ba i-judge ang evil na yan? Sabi niya, hintay lang kayo, konti pa. Yan. Kasi hanggang sa mapuno yung lahat ng maisisave ni Lord. Magiging martyr. Yan. Okay? So, ano pa? Ang impact daw talaga ng ng judgment ay yung world economy. Mahirap talaga kasi, no? Siyempre, pagka nagkaroon ng gera, lindol, sunog, or ng katakot-takot, sakit, pestilence, ang sabi, world economy ang maapektuhan. So, mas maganda pa din yung meron tayong sariling taniman, di ba? Kahit pa paano, may konti tayong harvest. Di ba paano yung mga nasa syudad, walang taniman. Pagka nagkaroon talaga pagtaas talaga ng presyo, biro mo, isang saingan ng sasaing natin, katumbas ng isang araw na sweldo. Eh di tapos isang araw na sweldo ay pambili naman ng ulam. O di, si Bena, kanina, o kagahapon, ba, o kaninang maga, o kagahapon, ulit-ulit niya sa, ay, bayang bili, ang mahal na ng bilihin. Ay, kasi mahal ang bilihin. Ulit-ulit siya sabi sa akin, oo nga, mahal ang bilihin. Ha? O, yan yan eh. Ayaw umanda naman yung gano'n. Ilan? Pili. Dahil parang sabihin, niya parang dagpagin pa lang. Ayan. Ayan. No? Ano pa? Itong mahirap. Asa phone ba yan? Alin? Wala. Ay, nandito lang. Bakit? Share mo dito sa laptop. Yun din yung kaya na may dagdag. Hindi ko lang tungkol sa judgment. May dagdag. Di ba, mamaya na lang. Hindi, ipapakita ko sana yung video ng pahayag sa Bible Project na video. Hindi nila makikita. Yung gusto ko sa baba. Sa baba. Yung sana kasi ang gusto ko yung Bible Project 1. Pahayag 1. Bible Project sa Tagalog. Pahayag 1. Yung sana ang makita natin.
So, kikita natin kasi doon, yun talagang, ano, anyway, ayan. 1 ba yan nakalagay? 1 2. Ito, 1 of 2. Ito na. Pareho ba? Ay, hindi na. Sige, pareho. 1 of 2. Kaso, makikita doon sa makikita sa Zoom. May ka-Zoom pa tayo dyan. Ikaw lang ata, wala kang yata ka-Zoom eh. Nga eh. Kaya naman si-share doon sa, sa recording, sa FB. Sige, okay. Ayan naman. Ayan yung lang, hindi na. Di ba, Lynn? Sige, share na lang yan. Tapos yung sounds na lang, sige pa. Sige. Ganun ba? Nag-charge? Hindi, dito na lang ako mag-play. Ano? I-share ko na lang dito, Jen. Ang aklat ng pahayag ng ang sumulat ng aklat na ito, hindi nga pala mga pahayag, ay nabanggit na sa simula pa lang. Isinulat ito ni Juan na maaaring tumutukoy sa minamahal na Evan na sumulat ng magandang balita at iyong mga sulat ni Juan. O pwede niyang ibang Juan, isang iyong propeta na naniniwala sa Mesiyas, naglalakbay at nagtuturo sa unang mga Kristiyano. Kahit sinong Juan to, nilinaw niya sa pahimulang talata ang uri ng libro na sinulat niya. Tinawag niya ito una sa lahat na pahayag o apokalipsis. Sa Greek ay apokalipsis. At tumutukoy ito sa isang uri ng panitikan na pamilyar sa mga mamabasa ni Juan mula sa mga banal na kasulatan ng mga Hebreo at iba pang silalang mga sulatin ng mga Hudyo. Ikinukwento ng apokalipsis ang mga panaginip at pangitain na sinisimbolo at naghahayag sa makalangit na pananaw ng Diyos sa mga pangyayari sa kasaysayan at kung paano matatapos ang lahat ng ito. Sinabi din ni Juan na isang propesiya ang pahayag na ito. Ibig sabihin, salitang mula sa Diyos na ipinahayag ng isang propeta sa bayan ng Diyos. Madalas, para magbigay babala, o kaya ay pasayahin sila sa panahon ng kanilang problema. Dahil tinawag ang librong ito na propesiya, sinasabi ni Juan na nakaayon ito sa tradisyon ng mga propeta sa Biblia at dinadala nito ang kanilang mensahe sa pinakapunto nito. Kaya itong apokalipsis na propesiya ay pinadala sa mga taong kilala talaga ni Juan. Nagbukas at nagtapos ang aklat gaya ng isang liham na pinadala at pinagpasa-pasa sa pitong samahan ng mga Kristiyano sa mga sinaunang probinsya ng Roma sa Asia. Ang pito ay makahulkang bilang para kay Juan.
Sumisimbolo ito sa pagiging kumpleto ayon sa 7 araw na umiikot sa Sabat base sa lumang tipan. Kaya bumuo si Juan ng ilang grupo ng totoo sa bawat bahagi ng aklat na ito. Ngayon, sa panimulang ito, binigyan tayo ni Juan ng malinaw na gabay sa atin kung paano dapat basahin ang aklat na ito. Para sa mga Hudyo, ang mga apokalipsis ay kinukwento gamit ang mga simbolo, panglatawan at numero. Hindi ito secret code na ginagamit para hulaan kung kailan natatapos ang mundo. Ang totoo, malimit na ginagamit ni Juan ang mga simbolo mula sa lumang tipan. Umaasa siyang maintindihan ng mga mababasa niya ang ibig sabihin ng mga simbolo sa pag-aaral nila sa mga talatang tinutukoy niya. At dahil isa din itong liham, ibig sabihin, talagang tinutugunan ni Juan ang sitwasyon ng mga iglesang ito noong unang panahon. Kaya kahit maraming tinuturo ang aklat na ito sa mga susunod na henerasyon ng mga Kristiyano, mahalagang maintindihan ang ibig sabihin ng aklat sa aktual na konteksto ni Juan, ang kanyang panahon, lugar at ang mga mababasa. Ito ang magdadala sa atin sa unang bahagi ng libro, ang mensahe ni Jesus sa 7 simbahan. Ipinatapon si Juan sa isla ng Patmos at nagkaroon siya ng pangtain. Nakita niya ang muling na buhay na Jesus na tinatay bilang hari ng mundo. Nakatayo siya sa gitna ng 7 ilawan at sinabi kay Juan na simbolo ito ng 7 simbahan sa Asia Minor na ipinumpara sa aklat ng propetang si Zacarias. Nagsimula si Jesus sa pagtalakay sa mga problema ang pinakaharap ng mga simbahan. Ilan sa kanila ay walang pakialam na sila at marami ang buhay. Ang iba ay may problema sa kanilang pamumuhay. Ang iba ay kumakain pa rin ng mga pagkain na pinalay sa ritual at gumagawa ng kahilayan sa mga paganong templo. Pero nananatiling tapat kay Jesus ang ibang simbahan. Kaya sila binibitik at nakakaranas ng marakas na pagpapahirap. Nagbabala si Jesus na mas hindi pa ang mga ito. Sasakilalim ang mga iglesia sa pagdurusa at magpilitan ng mga itong mamili kung susuko o magtatapat. Sa panahon ni Juan, natapos na ang pagpatay sa mga Kristiyano sa ilalim ng Romanong Emperador na si Nero at ang pagpapahirap sa mga Kristiyano ng Emperador na si Domitian ay nagsimula na. Kaya may tukso na itanggi si Jesus para iwasan ang pagpapahirap o kaya ay para makiisa sa kalakaran sa panahon ng paghahari ng Roma. Tinatawag sila ni Jesus na manatiling tapat para hindi sila matalo o literal na magtagumpay. Nangako si Jesus na tatanggap ng gantimpala ang bawat isa sa mga simbahan na ito na magtatagumpay. Ang bawat gantimpala ay kinuha mula sa huling pangitain sa libro tungkol sa pagsasama ng langit at lupa. Kaya inilalatag ng panimulang ito ang pangunahing intensyon na magdadala sa dami ng kwento sa libro ito. Magtataga makukuha kaya nila ang bagong mundo ng ganda ng Diyos? At bakit tinuring ang katapatan kay Jesus bilang tagumpay? Sasagutin ni Juan lahat ng yan sa libro. Pagkatapos nito, nakita ni Juan ang lugar kung nasaan ang trono ng Diyos sa langit at inilarawan niya ito gamit ang mga simulan ng maraming propeta sa lumang tipan. Napapaligiran ng Diyos ng mga nilalang at mga nakatatandang leader na kumakatawan sa lahat ng nilikha at bansa sa mundo. Sinasamba at sinusumpa silang magtatapat sa nag-iisa at tunay na Diyos na nilikha ng lahat. Banal, banal, siya ay banal. Hawak ng Diyos ang isang nakasarang scroll na may 7 selyo. Simbolo ito ng mensahe ng mga propeta sa lumang tipan at ng nakaselyong scroll ng mga pangitain ni Daniel. Ang lahat ng ito ay tungkol sa pagdating ng buong kaharian ng Diyos sa mundo gaya ng sa langit. Kaya lang, walang pwedeng magbukas ng scroll hanggang sa narinig ni Juan ng isang may kakayahang buksan ito. Ang leon mula sa tribo ng Juda at ang bagong sanga ni David. Kaya niya itong buksan. Ito ang mga unang paglalarawan ng lumang tipan sa Mesiyas na haring magdadala ng kaharian ng Diyos gamit ang militar na lakas.
Iyon ang narinig ni Juan. Pero nang lumingon siya, ang nakita niya ay hindi mabagsik na haring gaya ng leon, kundi isang inalay at dugo ang tupa. Buhay, nakatayo roon at handang buksan ang scroll. Ang simbolong ito tungkol kay Jesus bilang inalay na tupa ay talagang mahalaga para maintindihan ang mensahe ng libro. Sinasabi ni Juan na ang pangako sa lumang tipan tungkol sa darating na matagumpay na kaharian ng Diyos ay mangyayari dahil sa Mesiyas na ipinako sa krus. Tinalo ni Jesus ang kanyang mga kaaway nang mamatay siya para sa kanila, gaya ng isang totoong tupa na iniaalay tuwing Paskwa para iligtas sila. Dahil nabuhay siya ulit, hindi natalo si Jesus nung namatay siya sa krus. Doon siya ginawang hari. Ito ang paraan para talunin niya ang kasamaan. Kaya matatapos ang pangitain na ito sa tupa, sa tabi ng nakaupo sa dakilang trono. Sinasamba sila bilang isang lumikha at tagapagligtas. Tapos, sinimulan buksan ng inalay na tupa ang scroll. Pagpapakita ito ng kanyang banal na kapangyarihan na gagabay sa kasaysayan hanggang sa katapusan nito. Dadalhin tayo nito sa susunod na seksyon ng libro, ang tatlong grupo ng pito. Pitong selyo, pitong trompeta, at pitong mangkok. Inilalarawan ng bawat grupo ang paparating na paghahari at paghahabol ng Diyos sa lupa gaya ng sa langit. Ngayon, akala niyo ba na ang tatlong grupo ng pitong hatol ng Diyos ay literal na sunod-sunod na pangyayari na nangyari noon o nangyayari sa ngayon o kaya ay sa hinaharap sa pagbabalik ni Jesus? Pero pansinin kung paano pinagsama-sama ni Juan ang lahat ng pito. Ang huling pitong mangkok ay lumabas mula sa ikapitong trumpeta at sa ikapitong selyo. At ang pitong trumpeta ay lumabas mula sa ikapitong selyo. Parang nesting dolls sa mga ito. Ang bawat ikapito ay naglalaman ng isa pang grupo ng pito. Pansinin din kung paano magtatapos ang bawat serye ng pito sa huling paghahatol. May magkakaparehong katapusan ng mga ito. Kaya malamang na ginagamit ni Juan ang bawat hanay ng pito para ilarawan sa magkakaibang pananaw ang panahon sa pagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus hanggang sa kanyang pagbabalik. Sinimulang buksan ng inalay na tupa ang unang apat na selyo ng scroll at nakakita si Juan ng apat na nilalang na nakasakay sa kabayo. Paglalarawan ito mula sa aklat ng Zacarias, Kabanata 1. Simbolo ang mga ito ng mga panahon ng gera, pananakop, paggutom at kamatayan. Sa madaling salita, isang nakakalungkot at karaniwan na araw sa kasaysayan ng tao. Tapos, ang ikalimang selyo na nagpapakita sa mga pinaslang na Kristiyanong martir sa harap ng trono ng Diyos sa langit. Sumisigaw ang kanilang inosenteng dugo na nakakarating sa harapan ng Diyos na parang usok mula sa altar ng insenso. At sinabihan silang maghintay kasi marami pang Kristiyano ang mamamatay. Hindi sinabi kung bakit, pero sinabi sa akin na hindi ito magpakailanman. Ang ika-anim na selyo ang panghuling sagot ng Diyos sa kanilang hinanghis. Dadalhin niya ang araw ng Panginoon na pinahayag sa Isayas at Joel. At sumigaw ang mga tao sa daigdig, sino ang makakatagal? Tapos, pansamantalang ihihinto ni Juan ng kwento para sagutin ang tanong na yon. Nakita ni Juan ng isang anghel na may singsing na pantatak. Lalagyan niya ng tatak bilang proteksyon ang mga lingkod ng Diyos na nagtiis sa lahat ng pagpapahirap. At narinig niya kung gaano karami ang mga natatakan. 144,000. Isa itong census ng militar gaya ng nasa aklat ng mga bilang Kabanata 1. May 12,000 mula sa bawat isa sa 12 tribo ng Israel. Pansinin mo ito. Ang bilang ng hukbong ito ang narinig ni Juan, gaya ng narinig niya tungkol sa matagumpay na leon ng Juda. Pero sa parehong sitwasyon, nung lumingon siya, ang nakita niya ay ang nakakamanghang katuparan ng mga simbolong militar kay Jesus, ang inalay na tupa. Kaya nang makita niya ang mga naniniwala sa Mesiyas at hukbo ng kaharian ng Diyos, binubuo ito ng mga tao mula sa lahat ng bansa. Tinutupad nito ang pinakaunang pangako ng Diyos kay Abraham.
Itong hukbo ng tupa na binubuo ng iba't ibang lahi na nakakatayo sa harap ng Diyos dahil niligtas sila ng dugo ng tupa. At ngayon, tinatawag sila para magtagumpay hindi sa pagpatay sa kanilang mga kaaway, kundi sa pagdurusa at pagpapatotoo gaya ng ginawa ng tupa. Pagkatapos nito ay tinanggal ang ikapito at huling selyo. Pero bago nabuksan ang scroll, lumabas ang pitong babala mula sa trumpeta at may kinuhang apoy mula sa altar ng insenso. Simbolo ito ng dalamhati ng mga martir, tapos itinapon ito sa mundo. Ito ang kukumpleto sa araw ng Panginoon. Ngayon, dito sa pitong trumpeta, pinalikan ulit ni Juan ng kwento. Pero sa pagkakataong ito, ginamit niya ang mga nangyari sa kwento ng Exodo. Sa unang 5 tunog ng trompeta ay naulit ang salot na pinadala sa Ehipto. At pagkatapos ng ika-6 na trompeta, lumabas ang 4 na nilalang na nakasakay sa kabayo mula sa unang 4 na selyo. Pero sinabi ni Juan na sa kabila ng lahat ng mga salot na ito, hindi pa rin nagsisi ang mga bansa, gaya ni Pharaoh na ayaw magsisi sa kwento sa Exodo. Kaya parang hindi sapat ang pagpaparusa ng Diyos para magpakumbaba at magsisi ang mga tao sa harap niya. Tapos, pansamantalang tinigil ulit ni Juan ang kwento. Dinala ng anghel ang scroll na tinanggalan ng selyo at binuksan ng tupa. At gaya ni Ezekiel, inutusan si Juan na kainin ang scroll at ipahayag ang mensaheng ito sa mga bansa. Sa wakas, nabuksan na ang scroll ng tupa at malalaman na natin ngayon kung paano darating ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Pinahayag ang laman ng scroll sa dalawang pangitain. Una, nakita ni Juan ang templo ng Diyos at ang mga martir sa tabi ng altar. At sinabihan siyang sukatin at ihiwalay ang mga ito. Larawan ito ng pag-iingat sa kanila na makikita sa Zacarias, Kabanata 2. Pagkatapos nito, ang panlabas na bakuran ng lungsod ay nahiwalay at winasak ito ng mga bansa. Iniisip ng ilan na literal na tinutukoy nito ang pagwasak sa Jerusalem na nangyari noon o mangyayari sa hinata. Pero malamang na sinusunod ni Juan ang tradisyon ni Jesus at ng mga apostol at ginagamit niya ang bagong templo bilang simbolo ng bagong bayan ng Diyos sa ilalim ng kasunduan. Kung gano'n nga, larawan ito tungkol sa mga tagasunod ni Jesus na makakaranas ng mga pagpapahirap ng mga bansa. Pero panlabas lang ang pagkatawag ito. Hindi nito masisira ang totoong tagumpay nila sa tulong ng tupa. Palalawakin pa ang ideyang ito sa ikalawang pangitain sa scroll. Nagtalaga si Jesus ng 2 saksi bilang mga propetang kumakatawan sa kanya sa mga bansa. At minsan pa, iniisip ng iba na literal itong tumutukoy sa 2 propeta na lilitaw balang araw sa hinaharap, pero tinawag sila ni Juan ng mga ilawan. Isa ito sa malilinaw na simbolong ginagamit niya na tumutukoy sa mga simbahan. Kaya malamang na ang mga pakitain na ito ay tumutukoy sa papel ng mga tagasunod ni Jesus bilang mga propeta. Ipagpapatuloy nila ang tungkulin nila Moses at Elias at tatawagin nila ang mga bansa at pinunong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na bumalik sa iisang tunay na Diyos. Pero biglang may lumabas na kakilakilabot na hayop. Pinapaalala sa mambabasa ang Daniel Kabanata 7. At tinalo ng hayop ang mga saksi at pinatay sila. Pero muli silang binuhay ng Diyos at itinagtanggol ang mga saksi sa harap ng mga nagpapahirap sa kanila. Ang resulta, marami sa mga bansa ang nagsisi at sumamba sa Diyos na lumikha sa araw ng Panginoon. Ngayon, kuminto tayo. Isipin natin ang kwento sa ngayon. Ang mga babala tungkol sa paghahatol ng Diyos na makikita sa mga selyo at trumpeta ay hindi nakaapekto para magsisi ang mga bansa, katulad ng mga salot sa Exodo na nagpatigas sa puso ni Pharaoh. Pero tinalo ng tupa ang kanyang mga kaaway gamit ang pagmamahal at namatay pa siya para sa kanila. Pinapakita ngayon ng mensahe ng scroll ng tupa ang misyon ng kanyang hukbo, ang simbahan. Maihahayag ng kahayaan ng Diyos kapag nakikita ng mga bansa na ginagaya ng mga Kristiyano ang mapagmahal na pag-aalay ng tupa.
Hindi pinapatay ang kanilang mga kaaway, kundi namamatay sila para sa kanila. Ito ang habag ng Diyos na naipakita sa tulong ng mga tagasunod ni Jesus na magtutulak sa mga bansa sa pagsisisi. At ang nakakagulat na pahayag na ito, ang mensahe ng nabuksan na scroll na inilagay ni Juan sa mismong gitna ng libro. Pagkatapos nito, tumunog ang muling trumpeta at nayanig ang mga bansa habang dumarating ang kaharian ng Diyos dito sa lupa gaya ng sa langit. Kaya alam na natin ngayon kung paano magiging saksi ang simbahan sa mga bansa at paano nila tatanggapin ang bagong nilikha. Pero sino yung kakilakilabot na hayop na nakikipaggera laban sa bayan ng Diyos? At anong mangyayari sa buong kwento? Sasabihin ito sa ating Juan sa ikalawang parte ng Aklat ng Pahayag. Okay. Ah. Available naman yan in English also sa Google. Pwede niyong pakinggan ulit yun. Tapos unti-untiin yung pag-aralan. No? Makita natin doon na yung revelation, story talaga ni Jesus. From his coming, first coming, yung kanya na, kung saan nandun yung kanya birth, tapos yung kanyang mission or yung kanyang preaching ng gospel, at pagkatapos yung kanyang sacrifice. Yun yung unang part. Tapos yung sumunod na part ng bayan, nandun yung parang pinaka-settings ng historical, maging historical ng plan ng Lord sa history ng mankind. Yung yung battle ng church against evil, tapos yung victory niya, yung pagkapanalo niya, ay dadalhin yung pagkapanalo nito ng mga mananampalataya kahit sa panahon ng mahigpit o matinding kapighatian. So, makita natin doon na may mga born again pa rin talaga at meron pa rin mag-establish ng gospel sa panahon na yan na matinding kapighatian. At sa bandang dulo, ay dala-dala pa rin nila yung victory hanggang sa bumalik si Jesus sa kanyang coming of his second coming ng kanyang kingdom. So ito yung first coming, yung kingdom niya ng gospel. Ang second coming ay talagang physical kingdom. And in between yan, yung story ni Jesus, yung story ng church, at saka yung story ng kingdom. So mapansin natin yun na ang mahalaga doon, sabi nga, ang prophecy daw ay babala at nagpapalakas. So, warning and encouragement. No? So, warning sa mga ayaw talaga sumampalataya at encouragement naman sa nakakaranas ng persecution. At dito napansin ko, ngayon ko lang ulit napansin na parang yung first na mga selyo, parang yun yung mga nararanasan na rin natin ngayon, di ba? Kaya may mga persecution. Merong taguto, merong lindol, may mga peste, lahat din yun nandoon. Pero hindi ang mahalaga, kahit anong madaanan doon, yung witness, yung patotoo ng mga mananampalataya at yung katagumpayan nila na hindi sila makikikompromise o hindi sila bibigay, no? Kahit anong pressure, kahit na pahirapan, kahit na i-persecute, i-prosecute, no? Patayin o i-demanda, ipakulong, lahat ng yan, lalabas na tagumpay ang mananampalataya dahil sa Kordero. Amen? Praise the Lord. Yan ang ating encouragement. Wow! Grabe, no? A lot of pictures, a lot of symbols. Pero sa bandang huli naman, yung pinaka-message niya, na mahalaga yan, yung story ng Messiah, story ng church and the Messiah, with the Messiah, at tapos yung story ng coming o second coming of the Messiah. Yan yung
pinaka main outline. Praise the Lord. Kung ano man ang daanan natin, ang mahalaga, nandun tayo kay Kristo. We are in Jesus. And Jesus is our victory. Amen ba? Yan yung in-accomplish niya at the cross. Yan yung in-accomplish niya for you and for me at the cross. So tayo manalangin. Hallelujah. Lord, thank you for such a wonderful story na we are part of it, God. Na bawat isa ay bahagi ng istorya na to na binubuo, Panginoon, ng istorya ng mundo na to, ng humanity na to, ng plano mo, Panginoon, ng purpose mo. Thank you that we are part of it. At nawa, nandun kami sa portion na kung saan kami yung tinubos mo, kami yung mga binuhay mo muli, kami yung mga nagtagumpay sa mga pagsubok, at kami din patuloy na yuyurap sa gawa ng kalaban. The words of the devil will be trampled under our feet, O Father, because of Jesus. Kaya salamat, Panginoon, na bahagi kami ng katagumpayan mo. Nawa, O Diyos, sa mga taong nahihirapan ngayon, sa sakit, sa pangangailangan, sa lahat ng pressure, kahit sa labas, pressure ng mga kaibigan at mga kapamilya, o kung ano man ang nagpe-pressure sa amin, Panginoon, I pray that we will always stand trusting you, stand obeying you, stand serving you, Father in heaven, because of what God or what Jesus has done for us. We bless you. Hallelujah. Thank you for blessing us. Give you glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Magandang tanghali po sa atin lahat at yung mga kasama natin po sa online ay pwede na po maghanda ng pang-communion. Amen. Praise the Lord. Okay. So, bilang pag-aalala natin sa ating Panginoon, sa kanyang kamatayan hanggang sa kanyang pagbabalik sa linya. No? So, manalangin nga tayo. Pakalinisin niyo kami, bawat isa sa amin, Panginoon, kung hindi man kami nakapaganda ng lubos sa pagsamba sa inyong harapan ngayon. Salamat sa pangunawa. Salamat sa dugo ni Kristo na patuloy na naghuhugas sa amin at naglilinis. Salamat sa banal na Espiritu na patuloy na nagbabago ng aming puso, isip at buhay. Thank you, Father. Hallelujah. We give you glory. In the mighty name of Jesus. Amen. Ito ang paturuan. Tinanggap ko sa Panginoon, pinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya pinagkanulo, ang Panginoon Jesus ay lumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aming katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo manalangin, basbasan nyo ang tinapay na ito, simbolo ng iyong katawan na pinagkaloob para sa amin lahat. Kung saan kami ay naging bahagi nito, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang bawat isa nawa ay handa na humarap sa bawat pagsubok, hamon ng buhay at mga pakikipagbangat at ipaglaban sa aming kalaban na masamang spirito at demonyo at mga tauhan ni Satanas na kalaban ninyo. Thank you that we remain in thee as we cling on you, O Jesus. We will always be victorious. In your name, in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Pahinga natin. Matapos maghapunan,
Lumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpalito. Tayo manalangin. O, salamat sa paspas niyo, Panginoon, sa amin na inyong banal na Espiritu na kumakan na kinakatawan ng aming inumin na ito. Niya patuloy na naglilinis sa aming mga budhi at aming mga kaisipan. Patuloy pa rin, Panginoon, na nagsasabi, nagpapahayag na ito ay aming tatak at hindi na ito mabubura sa amin bilang mga anak mo at bilang mga saserdote at mga tauhan at mga sundalo mo, O Diyos. Thank you, Father, for this everlasting covenant with you. O God, may we remain faithful, O Lord, and remain in your love. Salamat po sa aming inumin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ating inumin. Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Maraming salamat. Tayo manalangin sa ating sa ating pagbibigay. Amang panahon, Diyos ng mga pangyarihan, maraming salamat sa oras na ito. Ikaw na sa amin sa oras na ito. Ikaw kasama din namin ngayon. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa bawat isa na nakarinig sa salita na ito ay maipay mo ang babuhay namin habang nandito pa kami, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang sentro ng aming puso. Ikaw ang mauna sa amin, Panginoon. Salamat sa aming pagbibiling, Panginoon. Ito ay tabi sa puso na ikaw ang nagpala sa amin at ito rin ang aming alay para sa inyo. Salamat po, Ma. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. There. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat at magandang tanghali, umaga sa atin lahat. Ngayon naman ay manalangin. Tumuloy na tayo sa panalangin ng pastoral prayer at pagkatapos sa ating benediction. Tayo tumayo. Salamat. Thank you. Ito ba yung lagay mo dito? Yan, para pinang-offering. Yan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sige tayo manalangin. O Diyos, una, patuloy namin nahalay sa inyo ang aming buhay, pati lahat ng aming mga resources sa lahat ng aming kayo na upang maialin po sa inyo. At wala naman kami pwedeng ibalik, wala rin naman kami pwedeng i-equal sa inyong sacrifice, sa inyong gift, wonderful gift of your Son, of Father in Heaven. Anyway, ganun pa man, Panginoon, we will do our best to give you what we can. Paglalangin namin matanggap nito at magamit mo para sa pagpapalagangan pa ng iyong mabuting balita. Katulad ng sabi niyo hanggang sa dulo ay ang salita mo pa rin ang aming weapon, ang aming espada against all your enemies. Kaya praise your name, we give you glory, hallelujah, in Jesus' name. Ngayon, panalangin namin ang lahat ng pangailangan ng mga anak mo. O Lord, thank you that you always remain faithful sa amin bilang aming provider. At ganoon din bilang aming kasama, our Jehovah Shammah, and our healer, our Jehovah Rapha. Thank you, God. And you always care, you're always there, and you always love us forever and ever. Yung aming mga kapatid na
na mas inuuna yung iba, aming kapatid na nakakalimot, aming kapatid na nababalakilan, aming kapatid na mayroong mga daladala o mga kabigatan ng aming mga kapatid o mga anak mo, Panginoon. Kung ano man nangyayari sa kanila ngayon, O Diyos, sinataas namin sila sa inyo. I pray, Father, na magpursiki sila pa rin, mag-try harder sila in obeying you, try harder sila in knowing you, try harder sila in serving you, Father, try harder sila in loving you. Mahirap talaga sa amin kapag madami kaming mga hila ng mga activities ng mundo na ito, hila ng mga pangangailangan sa mundo na ito, mga naghihila sa amin palayo sa inyo. Pero we will try hard to fight back, O God, and to try hard in clinging unto you, Lord Jesus, as the source of our life, as the source of our everything, the source of our eternal life. Higit sa lahat. Thank you. Hallelujah. Bless the Philippines. Bless our church. Bless your church. Father in heaven, habang kami ay nasa mundo pa, at bless every family and every mother and father and children. We give you glory. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. At ngayon, Ama, O Diyos, sagutin mo ang bawat isa sa aming pagtatapos ng sama-samang pagsamba. Inaangkin namin ang iyong pagpapala, ng iyong katapatan, ng iyong pag-ibig. At sa Panginoong Hesus, glory, glory, salamat sa katubusan, salamat, O Diyos, sa kapatawaran, salamat sa kalinisan ng aming mga buddhis dahil sa ginawa mo, Panginoong Kristo, at sa banal na Espiritu na patuloy na aming katuwang, kasama, kaaliwan, kalakasan, kapangyarihan, para kami makapamuhay ng naayon sa inyong harapan, O Yahweh. Salamat po, pinagpala niyo kami ng lahat na ito, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Glory, glory to God. Hallelujah. Magandang tanghali. Praise the Lord. Oh, mga